Sa muli po mga kapatid, happy Sabbath sa inyong lahat. And purihin po ang Diyos sa oras na ito sa atin pong pagpapatuloy na pagserbisyo po sa Kanya sa araw po na banal, araw na ipinagpahinga po ng Diyos, at araw na pinagpala po ng Diyos. At ito po ang araw na kung saan binabaliwala po ng buong Kristendom. Halos buong Kristendom. Itong araw po ng Diyos ay kanilang binabaliwala o talagang nireject po. Kaya in the last days, ito po ang magiging special point of controversy. Because sa lahat ng kautusan po ng Diyos, ito lang yung point na kinukontra talaga ng mga tao. But thanks be to God, salamat po sa Diyos, sapagkat meron pong iilan na nagbibigay po ng parangal sa Kanya by keeping the Sabbath according to His commandment. Amen. May nakita po Sister White na maliit na pulutong. Maliit lang po na pulutong. Umasahin niyo po ang early writings. No? Na kung saan itong maliit na pulutong, sabi po ni Sister White, a little company that was shown to me. They were few in numbers. No? Kunti lang po sila sa bilang. They don't have riches. Wala po silang kayamanan. But they are bounded by the truth. Bounded by the truth in bundles. No? And they're traveling the narrow pathway. Narrow path. Itong little company po na nakita ni Ellen White sa kanyang pangitain. And they move in exact order like a company of soldiers. Little company which move in exact order. Meron pong kaayusan. No? Bagamat nagkalat po sila sa buong mundo, but they are one. Iisa po sila sa katotohanan. No? Dahil nagkakaisa po sila sa panindigan na ipaglaban po ang katotohanan, lalo na po yung third angel's message. Ayon po sa Revelation chapter 14, mga kapatid. In opposite to that number, nakita po ni Sister White, the whole world was going to perdition. No? Nakita po ni Sister White ang train na napakabilis, parang kidlat na tumatakbo. Going to perdition, papunta po pala yung train sa kapahamakan. Eh nung tiningnan niya po ng mabuti yung train na kanyang nakita niya po na halos ang buong mundo nakasakay doon sa train. Mga kapatid, nakasakay kaya ako doon? Nakasakay kaya kayo doon sa train? O sino kaya sa atin ang nakasakay doon sa train na nakita ni Sister White sa kanyang vision? Na napakabilis like and lightning going to perdition, papunta po sa kapahamakan. At nakita niya po ang mga passenger ng train na yun, naka-admire sila sa conductor ng train. Dahil napakagwapo niya. No? Nag-admire sila doon sa conductor po ng train. Yun pala si Satanas, mga kapatid. Now, sabi ni Sister White sa kanyang attending angel, wala po bang natira? Wala bang natira sa... Kasi almost the whole world was on board. Doon po sa train, nakasakay po yung buong mundo. Sa kanyang pananaw, sa vision. Pero sabi po ng angel sa kanya, look in an opposite direction. Masdan mo, sa opposite na direction. Iyon na po yung nakita niya, a little company bound by the truth. No? In bundles, and they move in exact order like a company of soldiers. Kunti lang mga kapatid na pulutong na nakita po ni Sister White, i-compare po natin sa populasyon ng buong mundo. Sabi nga ni Isaiah, if the Lord did not left unto us a small remnant, kung hindi po daw nagtira ang Diyos sa atin ng maliit na nalabi, kagaya na sana tayo ng Sodoma at Gomora. Isaiah chapter 1 verse 19. Kaya sa Romans chapter 11
11 verse 5, sabi po ni Apostol Pablo, at the present time, there is also a remnant according to the election of grace. Amen. At the present time, there is also a remnant according to the election of grace po, mga kapatid. Kaya in every generation, kung meron mang nag-rebellion, merong nag-apostasy, pero God has always reserved for Him a small remnant. Kaya sana po tayong lahat, mapabilang tayo doon sa kakaunti po na nalabi. Pag sinabi pong remnant, tiningnan ko sa dictionary yung meaning ng remnant, a small number left. A small number. May sample pa doon, like yung mga ritaso. Kung sa mga sastre, yung ritaso, yung natira-tira. Yung natira na lang. Yung mga tinabas ba, yung hindi na kailangan, yung remnant. Salin. Kung sa mga pagkain, yung natira. Bumho. Mumho. No? So, God has always a remnant who serve Him with all their hearts, my dear brothers and sisters. Kaya, sana po, mapabilang tayo doon sa small remnant that will always serve God. No? But our topic today is, my title po, Clothed with the Garment of His Righteousness. Dahil kung gusto nating mapabilang po sa remnant na yun, sa small remnant na yun na nakita ni Sister White, bound by the truth, in bundles, na bundle din siya, pero nagkakaisa sila. And they moved in exact order. May kaayusan. Dahil ang iglesia ng ating Panginoon ay organisado po. Organisado po ang iglesia ng ating Panginoon. Tandaan nyo po, ang Israel, nung pumasok sa land of promise, they were in perfect order. My leaders of tens, my leaders of hundreds, 50s, my leaders of hundreds, my leaders of thousands. Then my 70 elders who helped in the administration of Moses. Mga counselors niya yun. As he lead the people of God from Egypt bound to the land of promise. Kaya lang si Moses po, hindi na siya nakarating sa promised land. Dahil kinuha na po siya ng Panginoon, doon pa lang po before Jordan. Kinuha na siya ng ating Panginoon. Ba't maligtas po si Moses? Si Joshua na po ang second leader na nag-lead ng Israel kapalit ni Moses papunta talaga sa promised land. Kaya organisado po ang iglesia ng ating Panginoon in these last days. Bago po dumating ang kawakasan. At the present time. So, paano po tayo mabilong doon sa remnant people of God? No? So ito po yung ating topic, clothed with the garment of His righteousness. Kailangan po tayong lahat, masuotan po tayo ng damit ng katwiran ng ating Panginoon. Sa teksto po na binasa ng ating kapatid, sa Isaiah 61 verse 10, and 11 po, dagdag ko na lang yung 11. Ang sabi po dito ng ating ating kapatid na si Isaiah, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of His righteousness, with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Napakasaya po na experience ni Prophet Isaiah, mga kapatid. Ito yung kanyang grabing kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. And I do pray and hope na tayo rin po maging masaya din tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Maging masaya po tayo kagaya ng experience po ni Prophet Isaiah. Ang sabi niya, I will greatly rejoice in the Lord. Napakasaya po na maging masaya tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Sabi din po ni Apostle Paul sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again,
I say rejoice. Maging masaya po tayo sa ating Panginoon. My soul shall be joyful in my God. Sabi po ni Isaiah, bakit po siya po maging masaya po ang kanyang kaluluwa sa Panginoon? No, sa Diyos. Sapagkat ang sabi po niya, for He hath clothed me with the garments of salvation. What a beautiful praises po from the servant of God, na kanyang na-feel, kanyang nadama po ang pag-ibig ng ating Panginoon, na siya po ay naramtan ng damit ng kaligtasan. It is a great privilege na tayo pong lahat, bagamat tayo po ay nagkasala, mula po kay Adan at saka kay Eve, kadamay po tayong lahat, at tayo din mismo may ginagawa tayong mga kasalanan, which is kasuklam-suklam po sa ating Panginoon. But once we experience this salvation, garments of salvation, we will greatly rejoice in the Lord, mga kapatid. Tayo po ay matutuwa ng malaking katuwaan sa ating Panginoon. And isa pa pong nadama po ni Isaiah, sabi niya, He hath clothed me with the robe of righteousness. No? Nakita po ni Isaiah, nadama niya sa kanyang sarili kasama ang ating Panginoon, na siya po ay dinamitan ng ating Panginoon ng damit ng katwiran. Kagaya po ng bridegroom na inaadornohan ng kanyang sarili at ang bride ng kanyang mga jewels. Isang napakagandang experience po ng anak ng ating Panginoon. Isa po sa remnant of his days sa panahon po ni Isaiah. Dahil po sa panahon ni Isaiah, nakita natin po ang Israel, sila po ay tumalikod na sa ating Panginoon. At ang nakakalungkot po na experience po ni Isaiah, siya po ay nilagari po hanggang mamatay. He was sown asunder ng kanyang sariling bayan dahil nagagalit po ang Israel sa mga tao na nagdadala po ng saway sa kanila. Nagagalit po ang Israel sa mga taong nagre-reprobe sa kanilang mga kasalanan. Kaya si Isaiah po, naka-experience po siya ng torture mula sa sarili niyang bayan. Si Jeremiah, hinulog sa balon, no? Sa pit, sa hukay o malalim, hinulog si Isaiah, si Jeremiah, no? Mga kapatid. Kaya makikita po natin po, kapag ang bayan po ay tumatalikod na sa ating Panginoon, nagiging persecutor siya sa kanyang sarili mismong mga membro. Persecutor po ang church. Once na siya po ay naging apostate na po, nagiging persecutor siya ng sarili niyang membro, no? Sa kasaysayan po ng sinaunang bayan po ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa kanyang experience si Isaiah, ito po ang napakaganda niyang experience na maramtan siya ng robe of righteousness. And sa ating kapanahonan po, ang sabi po ng Romans 3 verse 20 to 23, no one is justified by keeping the law. No one is justified in keeping the law. Sabi po dito sa Romans 3:20 to 23, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Mga kapatid, hindi po tayo aariing ganap. Wala pong sino man po sa atin, ayon po sa testimony of the Word of God, no one of us will be justified in keeping the law of God. Wala po. Wala pong sino man po sa atin, walang sino mang laman na aariing ganap sa paningin po ng Diyos by the deeds of the law. Bakit po? For by the law is the knowledge of sin. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala po sa kasalanan. Verse 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Pero ngayon, sabi po ni Apostle Pablo, with the inspiration of the Holy Spirit, ngayon, nahayag po ang katwiran po ng Diyos na wala pong kautusan.
Wala po sa kautusan. Walang kinalaman po ang kautusan. Being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. Hanggang sa 23 po yan. Mga kapatid, tayo po ba'y naniniwala na tayo inaring ganap dahil sa pagsunod sa kautusan? Kung tayo po'y naniniwala, we are short of the glory of God. Full short of the glory of God. Kung tayo po ay naniniwala po na tayo inaring ganap o tayo ay inaring righteous sa paningin po ng ating Panginoon, ganyan po ang paniniwala ng mga Hudyo. They are trying to reach heaven by their own works in keeping the law of God. But sabi ni Sister White's Steps to Christ, they are attempting an impossibility. It's impossible for us to reach heaven by keeping the law of God. Imposible po para sa atin bilang makasalanan. Dahil sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pag hindi po natin ito maintindihan ng maigi po mga kapatid, pwedeng maging legalism po tayo. Ayaw po namin yan kasi hindi na pala kailangan ang kautusan. Pag hindi po natin naintindihan ang righteousness by faith. Pero kung maintindihan natin mga kapatid, hindi po ito magkalaban ang dalawa. Yung law of God and the righteousness of Christ must go hand in hand. Hindi po ito magkalaban. Kung maintindihan lang po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, nahayag po ang katwiran ng Diyos without the law manifested. Ito po sabi sa verse 21 ng Romans 3. Being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith. So, paano po tayo magiging righteous o ariing ganap sa paningin po ng Diyos? Is it by keeping the law or by faith? By faith, mga kapatid. Si Abraham po sa Old Testament, anong sabi po ni James? Inaring ganap, si Paul din pong may sabi, inaring ganap po si Abraham by faith because he believed God. He believed God. Siya po ay naniwala po sa Diyos. And that counted for him as righteous. Because he believed God. Siya po ay naniwala po sa Diyos. And it is also the same with us, my dear brothers and sisters. We need to believe in God. Kailangan tayo po'y manampalataya po sa Diyos. No? Kailangan po tayo manampalataya kay Jesucristo bilang siyang ating tagapagligtas. And kapag tayo nanampalataya kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas, then, yung sinabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Regalo po ng Diyos sa atin ang salvation. Ang righteousness po, regalo din po sa atin sa lahat ng naniniwala o may pananampalataya sa Kanya. Sabi po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya po, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon, yung sinabi ko po kanina, yung Galatians chapter 5 verse 6, in Christ Jesus, hindi na po kailangan ang pagtutuli o ang hindi pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. At kung yan po ay nandiyan na sa atin, no? Matanggap po natin ang pagiging ganap sa paningin po ng Diyos. Yan po ang sinabi ng Romans chapter 5 verse 1. Therefore being we are justified by faith.
And we have peace with God through our Lord Jesus Christ. By faith, sa pamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay inaring ganap, made righteous in the sight of God. Hindi po sa magitan ng kautusan. Hindi po sa pagsunod sa kautusan tayo inaring ganap. Bilang makasalanan po mga kapatid, hindi po tayo inaring ganap doon po sa pagsunod. Hindi po natin matatanggap ang salvation by obedience. Hindi po. Steps to Christ, napakaliwanag po yan. We cannot earn salvation by obedience. We cannot earn salvation by obedience. No? But it's impossible to be saved without obedience. Pero hindi ka naman maligtas. Ibig sabihin po, hindi tayo maligtas by obedience, pero yung lahat ng mga maligtas, magiging obedient yun. Yung mga niligtas ng ating Panginoon, magiging obedient yun. Yun ang fruit. Bunga po yung pagiging masunurin. Bunga yun ng salvation. Hindi po kailangan sumunod para maligtas. Hindi po. Hindi po tayo kailangang sumunod para maligtas. Self-righteousness po yun. Salvation by works. At kung yan ang pangangaral po natin mga kapatid, kaya yung iba nagkakamali. Pag hindi ka mag-vegetarian, hindi ka talaga maliligtas. Mali po na mensahe yan. Maluwas pa'y ginamos kung hindi ka mag-vegetarian. Now, mas maluwas pa daw ang ginamos kaysa kung hindi mag-vegetarian, maling-mali po na mensahe yan. Ako po palagi akong nakaka-encounter po ng, lalo na pag sa big church pa ako nag-message, about topic po, vegetarianism. Ano ba talaga sa salvation yan? Ako palagi akong natatanong, pag hindi po ba pastor, hindi po ba nag-vegetarian, hindi po ba maligtas? Yan ang palaging tanong sa akin, lalo na yung mga pastor. Yun po bang kumakain ng karne, hindi po ba maliligtas? Pag sinagot ko po yan ng yes or no, ano ako sa kanila? Anong tingin nila sa akin pag sinagot ko ng yes or no? Maghuhukom. Sabi po ng Matthew chapter 7 verse 1, judge not, that ye be not be judged. With what judgment you judge, you will be judged. Alam niyo po mga kapatid, pag naghukom po tayo sa isang tao, inaagaw natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang maghuhukom. At malaking kasalanan yan. Usurpation of authority of God to judge. Kaya hindi po natin pwedeng sagutin ng yes or no yung mga tanong na ganyan. Pag nag-vegetarian, ligtas o hindi? Minsan gugulatin ka pa eh. Dapat di tayo magpagulat. Ako ang palagi, alam niyo po ang palagi kong sinasagot, Brad, Pastor, I'm sorry po. Yung style po ng tanong niyo, gagawin mo akong judge. I'm sorry po, hindi ko po kayo sasagutin ng yes or no. Bakit po? Ako'y minsahero lang po ng Panginoong Diyos. Hindi pa ako pumunta dito para hukuman ko kayo. Na pag hindi kayo nag-vegetarian, hindi kayo maliligtas. Hindi yun ang trabaho ko po. Ang trabaho ko lang is to deliver God's message. Yung health reform message, iyon lang ang trabaho ko. I am only a messenger of God, but I am not a judge. Take it or leave it, Pastor. Nasa inyo po ang choice. Kung mahal nyo po ang Panginoon na nagbigay ng mensahe, bakit hindi nyo tanggapin? Kung mahal nyo po ang Diyos, ako mahal ko ang Panginoong Diyos na nagbigay ng mensahe ng health reform. That's why I prefer to follow the vegetarian way. Dahil mahal ko ang Panginoon. Yung lahat na nagmamahal sa Panginoon, hindi mahirap sumunod sa gusto niya. Dahil sa pagmamahal. Pero gusto ko lang iiwan sa inyo ang salita ng ating Panginoon, hindi galing sa sarili ko. Ito po ay mababasa po sa Testimonies for the Church, Volume 1, 116. Basahin nyo na lang po kung ngayon, natanggap nyo narinig nyo ng mensahe ng Panginoon na kailangan pala ang mag-vegetarian ang kanyang mga naligtas. Yung kanyang mga iniligtas, gusto ng Panginoong Diyos maging vegetarian. Eh kung ligtas ka na, ito yung gusto niya.
Pag ayaw mo naman tanggapin, basahin mo yung volume 1, Testimonies for the Church, 116. Hindi ako may sabi niyan. Anong sabi po sa... Dili mabutang diri, pastor, dili mabutang diri. Wala po dyan. Okay, hindi po ano dito. Sa Testimonies for the Church, volume 1, 116, sabi po ng angel, say the angel, if the light comes, kapag dumating daw yung liwanag, and that light is set aside or rejected, anong sabi po doon? Then comes condemnation and the frown of God. But before the light, there is no sin, for there is no light for them to reject. Yan po ang sabi sa volume 1, 116. Kayo na lang po mag-isip. Hindi po yan galing sa sarili ko. Binasa ko lang po para sa inyo na kapag ang liwanag ay dumating na sa inyo o sa atin, Pero ni-reject. pero sinit aside natin, ibig sabihin binaliwala ng iglesia. Hindi pinansin, kinaligtaan. Dahil siyempre kontra yon sa practice nila. Halimbawa sa vegetarianism, sa health reform, kontra. No? Then, sabi doon, then comes condemnation and the frown of God. Pero bago dumating ang liwanag, wala pa tayong kasalanan. Pero nang dumating, may kasalanan na. Dahil sinit aside or nireject. Kaya pag isit aside natin ang liwanag galing sa langit, that is rejection. Yung mga naligtas, yung ganina. Yung mga taong naligtas talaga, na naniwala po sila sa ating Panginoong Jesucristo, and the result is sila po ay naligtas na. Yun ang sabi ko po, hindi po mahirap sa kanila na sumunod. Sumunod sila hindi para maligtas, kasi ligtas na po sila. Ligtas ka na. Iniligtas ka na ni Jesus. Naghihintay ka na lang na i-translate ka ni Jesus sa langit. Yung mga taong ita-translate na lang sa langit, Ligtas. sabihin, ligtas na yun sa hatol ng kasalanan. Ang kulang na lang yung second coming para kukunin yung lahat ng mga niligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Pero tandaan po natin, ang ugali po o karakter ng mga taong naligtas na is mga taong masunurin. Now, ang tanong po na next, how did Christ form a righteous character nung nandito siya sa lupa? How? Paano po niya naporma ni Jesus as our Savior, no? As our perfect pattern na iniwan po sa atin ng Diyos? Paano po siya nag-form ng isang righteous character? Paano? Si Adam nga nahulog sa kasalanan. Si Adam and Eve, sinless naman yun nung create sila ng Diyos. Pero bumagsak yung first Adam. Yung second Adam na si Jesus, dumating. Pero what is his secret po? Ano ang sekreto ni Jesus? Bakit hindi siya nahulog? Sumunod sa utos. Okay, tingnan natin po ang sinabi po ng Christ Object Lessons. Sabi po dito, Christ Object Lessons, no? 310. This robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of human devising. Christ in His humanity wrote out a perfect character, and this character He offers to impart to us. Ito daw pong robe na to, yung na forma po ni Jesus, woven in the loom of heaven. Pinorma siya sa patahian ng langit. Wala pong isang thread of human devising, isang yung hilo, kung sabihin niya, sinulid o hibla, no? Hibla ng nagawa po ng tao, imbento ng tao. Si Kristo sa kanyang pagkatao o kanyang katauhan, sa pagiging tao niya, wrote out a perfect character, and this character He offers to impart to us. So yung napurma ni Kristo in His humanity na character, perfect. Ito yung character na ina-offer niya sa akin. Ina-offer niya po sa inyo. Sa ating lahat. Ito yun. He offered to impart to us. All our righteousness are as filthy rags. Ito po yung truth. Lahat ng ating righteousness, yung ginagawa po nating mabuti sa paningin po ng Diyos, parang filthy rags lang po yan. No?
ano bang ating ginagawa po na mabuti, na ginagawa natin sa ating sarili, ang tingin lang po ng Diyos yan is filthy rags. Okay lang sana kung rags na malinis. Ay filthy eh. Baka pinunas pa sa tain ng pusa sa paningin po ng Diyos. Ibig sabihin, talagang kasuklam-suklam sa ating Panginoon all our righteousness. So anong mai-offer po natin sa Panginoon na righteousness sa ating sarili, of which tayong lahat po ay makasalanan, di ba? Sabi nga ni Job sa kanyang tanong, anong makukuha mong malinis sa isang bagay na marumi? Sumagot din si Job, wala. Wala tayong makukuhang malinis sa isang bagay na marumi. So, everything that we do of ourselves, everything that we of ourselves can do is defiled by sin. Everything. Ibig sabihin, kahit mapagbigay ka sa iba, matulungin ka. No? Ano pa? Sumusuport ka sa mga manggagawa. Sumusuport ka sa mga manggagawa. Ginagawa mo yon, lahat ginagawa mo sa sarili mo, no, sa sarili mo, is defiled by sin. Everything, kahit ano yan. Lahat ng ginagawa natin sa ating sarili is defiled by sin. But the Son of God was manifested to take away our sins. And in Him is no sin. Ngunit ang anak daw ng Diyos ay nahayag para alisin ang ating mga kasalanan, at sa Kanya ay walang kasalanan. And sin defined to be transgression of the law. 1 John 3:5 and 4. At ang sabi po ng definition po ng Bible about sin is transgression of the law. Okay? So, pumunta po ang anak ng Diyos sa lupa para alisin po yung kasalanan sa atin. No? But Christ was obedient to every requirement of the law. So si Kristo sa kanyang humanity, ano daw po siya? Obedient. Masunurin siya sa bawat requirements ng kautusan. Kaya po ang mga Hudyo, pinaratangan nila si Jesus, di ba? Pinaratangan nila si Jesus na lawbreaker. Sumusuway sa kautusan. Ngayon, ang mga Kristiyano din po ngayon, sa John 5:18, pinaparatangan din nila si Jesus na nag-break sa araw ng Sabbath. Ibig sabihin, si Jesus po para sa kanila is lawbreaker din, parang kagaya rin ng kanilang akusasyon kay Jesus na siya po ay suwail sa kautusan. Pero kabaliktaran po ang testimony ng salita ng Diyos, Christ was obedient to every requirement of the law. Samantalang ang mga tao sa panahon ni Kristo, si Kristo po ay suwail sa kautusan. So dalawang witness po ang naglalaban. Dalawang witnesses. No? May false witness, may true witness. Pero ang witness po na totoo, ito yung salita ng Diyos. Di kailanman, ang salita po ng Diyos, hindi po magkakamali. No? So ang salita po ng Diyos, nagpapatotoo po na si Kristo was obedient to every requirement of the law. Samantalang ang mga tao sa panahon ni Kristo, si Kristo ay suwail. Dahil nagpapagaling nga siya ng may sakit sa araw ng Sabbath. At yung teksto na yun na John 5:18, ito din yung ginagamit po na teksto ng mga ayaw sa utos ng Panginoon. Ngayon, sa ating panahon. Inaakusahan nila si Kristo na nag-break sa Sabbath dahil yun ang sinabi ng John 5:18. Pero hindi nila inintindi kung sino ang nagsabi sa John 5:18. Ang nagsabi po doon na brinake ni Jesus ang Sabbath ay ang mga Hudyo na hindi kumikilala sa Ebanghelyo ng kaharian po ng Diyos o ng gospel message. So mas pinaniniwalaan po ng mga preacher ngayon ang mga Hudyo kaysa paniwalaan nila ang testimony of the Word of God through Paul, through Peter, through John, na si Kristo po ay masunurin sa every requirements of the law. Now, sabi po ni Jesus, sabi po sa testimony, He said of myself, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart.
Psalms 40 verse 8. Sabi po ni Jesus sa kanyang sarili, bago siya pumunta dito sa lupa, nakasulat po yan sa Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Yan po ang sinabi po ni Jesus bago siya bumaba dito sa lupa. Kinalulugdan kong sundin, O Diyos ko, ang iyong kalooban. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Psalms 40 verse 8. Now, nung siya po ay nandito sa lupa, nakarecord din po sa John 15 verse 10. Ano naman ang testimony ni Jesus? Ito pong Psalms 40 verse 8, bago siya bumaba. Nakasulat na po yan, na ang kautusan po ng Ama ay nasa loob ng kanyang puso. Now, nung nandito na siya sa lupa, ano naman ang patotoo niya sa sarili niya? Sabi po ni Jesus, 15:10 ng John, I have kept my Father's commandments. Nagsasabi po ba si Jesus ng katotohanan o nagsisinungaling siya? Para sa mga Hudyo, si Jesus po ay nagsisinungaling. Pero paano magsisinungaling po si Jesus na He is the true and faithful witness? Revelation 3:14. Yung true and faithful witness po, the beginning and the creation of God, si Jesus po yun. Pag sinabi po niya na I am the true and faithful witness, ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya ay totoo. Hindi po nagkakamali yun. Pag sinabi niyang bulag ka, hubad ka, hubot-hubad ka, ikaw ay dukha, totoo yan. Dahil yun talaga ang kalagayan ng iglesia ng ating Panginoon in these last days. Nasa lukewarm condition po siya na hindi mainit, hindi naman siya malamig. Pero sabi ni Jesus, sapagkat ikaw ay lukewarm, isusuka kita sa aking bibig. Yun ang nakakatakot. Yung isuka tayo ng ating Panginoon mula sa kanyang bibig. So, when Christ said, I have kept my Father's commandments and abide in His love, totoo po yun. Now, sabi po dito, by His perfect obedience, He has made it possible for every human being to obey God's commandments. Ano daw po? Sa kanyang perfect na pagiging masunurin, ginawa niya po na posible para sa lahat ng mga tao na sumunod sa kautusan po ng Diyos. Ginawa niyang possible para sa akin, para po sa inyo, para sa ating lahat, na magawa po nating sundin ang kautusan ng Diyos. In what way po na maging posible po para sa atin na magawa po natin sundin ang perfect law of God? Ito po ang sinabi po ng Christ Object Lessons, when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, the will is merged in His will, the mind becomes one with His mind, the thoughts are brought into captivity to Him, we live His life. This is what it means to be clothed with the garments of His righteousness. Then as the Lord looks upon us, He sees not the fig-leaf garment, not the nakedness and deformity of sin, but His own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law of Jehovah. So, paano pala po maging posible po para sa ating lahat na magawa po nating masunod ang lahat ng kautusan ng Diyos? Ito po ang kailangan natin. We have to submit ourselves to Christ. Kailangan ko isuko yung sarili ko kay Kristo. Kailangan po nating lahat na isuko natin yung mga sarili natin kay Kristo. At kung ginawa po natin yun, na isinuko po natin yung sarili natin kay Kristo, anong mangyayari sa ating puso? Sabi po dito, the heart is united with His heart. Konektado na. Yung tibok ng puso ni Jesus, tibok na rin ang puso mo. Di ba? Connected na.
Kaya kung sa puso ni Jesus nandun yung spirit of forgiveness, magiging ano ka na din? Magiging mapagpatawad ka na din. Kung sa puso ni Jesus, si Jesus po ay meek and lowly of heart, magiging ano rin ang tao? Maging meek and lowly of heart, kahit apak-apakan mo yung karapatan yan. Iiyak na lang yan. No? Hindi kagaya ng aso at pusa, pag naapakan, minsan, minsan, hindi lang po minsan, madami po mga nag-aaway sa panahon ng Sabbath School program. Pag nag-study ng Sabbath School lesson. Kasi yung iba, sinasadya naman talaga magpatama sa lesson. Yung mag-explain ng lesson, papatamaan yung isang alam niya na may problema. Papatamaan talaga. Minsan may mag-sermon sa tubangan, sa harap. Sasadyain talaga na yung nandun na alam niya na mayroong mga problema, patatamaan niya talaga. Kaya yung iba na hindi kayang tanggapin yung mga ganong style, nagre-react sa lesson. Meron minsan, doon sa amin, naghabulan po ng itak. Nag-away sila sa Sabbath School lesson study. No? Mga kapatid, yan ang nakakalungkot po ng mga experience niya. Kapag wala po sa atin yung meekness, no? Kapag hindi po united yung heart natin sa heart ni Jesus. Kapag united na yung heart ng isang makasalanan kay Jesus, ang laman ng puso ni Jesus, kautusan ng Ama. Ano sabi po ni Jesus? I delight to do thy will, O my God, ye, thy law is within my heart. So nasa puso pala ni Kristo yung kautusan ng Ama. So yung taong makasalanan na tumanggap kay Jesus, yun na din ang laman ng puso niya kasi konektado na po kay Jesus. Handa pong sumunod sa lahat ng kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ano pa sabi dito? The will is merged in His will. Naidugtong na po yung kanyang kagustuhan sa kagustuhan ni Kristo. Ano bang kagustuhan palagi ni Kristo? Always sa kanyang prayer, mga kapatid. Not my will be done, but your will. Yan ang palaging prayer po ni Jesus. Kahit masakit man, mabigat man para sa kanya, gusto man sana niyang lumampas sa kanya yung haharapin niya, pero sabi niya sa kanyang Ama, hindi po yung gusto ko ang masunod, kundi yung gusto mo. So kung naisuko na natin yung sarili natin kay Kristo, our will is united or merged in His will. The minds becomes one with His mind. Yung kaisipan po natin, isa na sa kaisipan po ni Jesus. Sabi ka ni Apostol Pablo, Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. No? The mind of Jesus will be in us. Na hindi po yung kagustuhan natin ang palaging masunod. At sa kagustuhan po ng ating Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo, esteem others better than yourselves. Yung isipin po ba natin na mas magaling yung iba kaysa atin? Hindi yung isipin palagi natin, mas magaling ako dyan. Hindi yan, nakaisipan. Isipin natin palagi na mas mabuti yung iba kaysa atin, hindi yung ako ang mas magaling dyan. Hindi po yan nakaisipan, hindi yan kay Jesus po nakaisipan. Kasi pag palagi natin isipin, mas magaling ako dyan, lalabas po yung tinatawag na destructive criticism. At ang tao po magiging proud, no? Boastful. Pero hindi yan nakagustuhan ng ating Panginoon. The mind becomes one with His mind. The thoughts are brought into captivity to Him. We live His life. Ipinapamuhay natin yung kanyang buhay. This is what it means to be clothed with the garments of His righteousness. Ito pala yung ibig sabihin, mga kapatid, nang maramtan tayo ng damit ng katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po na magkaroon tayo ng living connection with Jesus daily, hourly, and every moment. Yung dinescribe po ni Jesus doon po sa John 15, 1-5. 1-8 po yan. No? Sabi po ni Jesus, I am the vine, ye are the branches. No? And my Father is the husbandman. As the branch cannot bear fruits of itself unless it is
connected with the vine, so no more can ye. Wala din tayong magagawa, kagaya po ng sanga na hindi nakakonek sa puno, na hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakonek siya sa puno, ganon din kayo. Kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay sa akin, kagaya po ng sanga na hiwalay sa puno, wala din kayong magagawa. Sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Kaya mga kapatid, sa gawain po, malaking gawain ng revival and reformation, ang Panginoon, dadalahin talaga tayo dyan. Kapag una, isinoko natin yung sarili natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag isinoko natin, ang lahat ay magiging posible, mga kapatid. Di po magiging posible po ang lahat. And ang church ng ating Panginoon will move in the exact order like a company of soldiers. Wala na pong mag-aagawan sa mga posisyon. Gusto ko maging presidente, gusto ko magiging malayo na po yan sa isipan po ng mga taong nakikonek na po o naikonek na ang sarili nila sa Panginoon. Makontento na lang siya kahit yung pinakamababang posisyon. Ibigay sa kanya, magiging napakasaya na po niya. At least meron siyang maliit na posisyon in the kingdom of God, spiritual kingdom of God. Hindi yung nagpapaligsahan po na nag-aagawan po tayo ng mga posisyon. Hindi yun ang kaisipan po ni Jesus, mga kapatid. Hindi yan ang nasa isip ni Jesus. Dahil si Jesus naging servant nga siya eh. Siya nga yung master, pero siya yung naging servant. Sa kaharian ng ating Panginoon, hindi po ang dakila, yung mataas, yun ang taga-utos-utos lang. Yun ang uutos-utosan. Diba? Sinabi po yan ni Jesus. Ang sino mang maging dakila sa inyo, maging higit sa inyo, yun ang servant. Ibig sabihin, hindi siya ang taga-utos, siya yung uutosan. Siya yung mag-serve sa mga kapatid. Yung mataas ang posisyon. No? Pero iba man po ang pagkaintindi po ng mga tao, akala nila pag mataas ang posisyon, yun ang sarap ang buhay. Hindi po. Hindi po yan. Sa kaharian ng ating Panginoon, kung sino yung mataas ang posisyon, yun yung alipin. Taga-serve. No? Pero ngayon, hindi mo naman makita yan sa mga nag-aangkin na mga anak ng Diyos. Yung mga presidente, hayahay yung buhay, paupo-upo, higa-higa, nakasarap ng aircon. Pagpunta doon sa bahay ng mga kapatid, aircon. Samantalang yung mga kapatid, higa na lang doon sa sahig. Dapat ang mga leaders, at sila yung hihiga sa sahig, yung mga kapatid ang nasa aircon. Pero ngayon, baliktad na eh. Yung doon ako sa mission, Baliktad. tawag ko, yung mga presidente at sekretary, naka-inform. Baliktad na po ngayon. Sa panahon ng kainan, yung mga kapatid kawawa, nagpipila, panahon sa conference, nagpipila yung mga kapatid, ang mga pastor, uupo na lang kakain. Sabi ko, baguhin natin mga kapatid. Dapat kung nagpipila yung mga membro, dapat tayo ngayon taga-serve. Tayo yung taga-serve doon sa mga kapatid, taga-pakain. Bihira ka na makakita ng mga leaders na gano'n ngayon. Hindi ka na makakita ngayon. Ang gusto na lang ng mga pastor ng mga leaders ngayon, pag upo sila, nandun, may nagadala ng pagkain, ay baliktad po yan. Hindi yan ang nasa kaisipan po ni Jesus. Si Jesus, masaya siya na siyang mag-serve. Basahin niyo po ang Matthew 20 verse 28. For the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. Hindi yung siya ang paglingkuran, ang anak ng Diyos. Anak ng tao. Kundi siya po yung maglingkod sa mga tao. Kaya yan po ang pag-aralan nating i-practice, mga kapatid. Kaya ako palagi kong sinasabi sa mga co-workers ko, pag pumunta tayo sa bahay ng ating mga kapatid, pag nakita natin daming hugasan sa lababo, tayo nang maghugas. Pagkatapos natin kumain, may mga hugasan dyan, hugasan natin yung kinainan natin, isabay na rin natin yung nasa lababo. Hugasan. Kita natin ang dumi ng bahay kasi busy-busy yung may bahay. Kuhanapin natin yung walis. Diba? Yun ang mga alagad ng ating Panginoon. Nakita mo na busy-busy sila sa pagluluto. Punta ka rin doon, magtulong ka, maghimay ng mga gulay doon. Pwede pa, Sister Brad, ako nang magluto.
Napakasaya na ma-feel na mga kapatid na hindi tayo po yung mga master. Dahil under lang tayo ni Jesus. Kung si Jesus nga taga-serve tayo, uupo-upo lang. Higit pa tayo kay Jesus eh. Pero sabi po ng Philippians 2:5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ito po yung kaisipan na dapat ma-retain po sa atin, manatili po sa atin, manahan po sa atin. Dahil yun po ang ibig sabihin ng madamitan tayo ng robe of righteousness, we live the life of Jesus here on earth nung siya po nandito sa lupa. Masaya siyang naglingkod sa mga tao. Kaya po mga kapatid, sabi po dito, then as the Lord looks upon us, He sees not the fig leaf garment. So pag tinitingnan ng Diyos yung mga makasalanan na tumanggap kay Kristo, hindi na yung fig leaf garment, yung which symbolize the self-righteousness, but not the nakedness and deformity of sin. Hindi na yun ang nakikita ng Ama. But ano yung nakikita ng Ama? But His own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law of Jehovah. As in Christ na po ang tingin niya sa atin. Kaya yung sinabi po ng Ama sa panahon ng baptism ni Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ito yung sinisinta kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Yan din po yung sasabihin ng Ama. Pag tinignan niya po tayong nagsisisi, timanggap kay Kristo, pinahalagaan natin ang sakripisyo ni Kristo, isinuko natin yung buhay natin kay Kristo. Din pagtingin ng Ama, nakikita niya po tayo as in Christ. At sasabihin ng Ama, ito yung sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan po ang magiging experience po natin sa harapan po ng Ama. Magamat sa tingin po natin sa ating sarili, tayo po ay makasalanan, but we should not be discouraged po. Let us go on unto perfection, always holding the golden faith which works by love and purifies the soul. Yan po yung panghawakan natin, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya po, ito po mga kapatid, ang ating pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, clothed with the garments of His righteousness. Kung tinanggap lang sana itong message na to noong 1888, sabi ni Sister White, 2 years from that 1888 message, nasa Canaan na po sana tayo. Pero because they rejected that message, nag-wander na naman tayo sa wilderness. Ilang years? Marami pang taon, mga kapatid. Kaya sana po tulungan tayo at pagpalain ng ating Panginoon na bago po maging huli ang lahat, may suko po natin ng lubusan ng ating mga sarili sa Panginoon at maganap po sa atin na maramtan tayo ng robe of righteousness, hindi po sa magitan ng ating sariling mga gawa, kundi by faith, that works by love and purifies our soul. May the Lord bless each one of us. Ito po ang aking wish and prayer in the name of Jesus. Amen. Amen.